So tamang-tama yung dating natin dito kay Bristol Lanang of Davao. Because of that, may chance tayong mai-vlog ang kanilang bagong Zontes 400 na ADV. Sa mga nagtatanong, ano nga ba yung mga dalang multi-brands ni Bristol Motorcycles? Well, here it is. Sa kanila yung QJ Motor. Kung naghahanap kayo ng sport bike ng Cove, sa kanila din yan. And ang pinakabago nila, the Zontes. So nag-isang katanungan, my dear friends. Ready ka na bang madumihan sa sulit na presyo? My dearest of friends, ito na ata yung pinaka-loaded na stock. By the way, meron silang dalawang kulay na available dito. Ito po yung color gray. Available din yung kanilang black color. So, tatlo pala yung kanilang color dito. Ito yung kanilang olive green. So, pagdating sa kanilang gray, medyo may pagka-matte yung kanyang datingan. Hindi siya yung tipong overgloss just like the black, pero maganda pa rin yung kanyang pintura. Pinturang kalidad. And unlike the 400M, na very minimal yung kanilang decals, ito naman sporty at saka madami. May makikita ka dito, etong parte na to, Zontes sticker on this part, 400 sticker on this part. At saka kung nakukulangan kayo sa ADV 350 ni Honda, sa tingin ko, eto talaga yun kasi 400cc siya. Pwede nyong dalhin ng expressway. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, naka-liquid cool po yan, so pwede sa traffic at saka sa long ride. Meron siyang 38 horsepower at saka 40 Newton meters of torque. Nakalalamang din ang kanyang top speed, 145 kilometers per hour. Ang kanyang gas tank nasa may front end, ayan po tayo. And isa sa maganda dito, by the way, is yung kanyang long ride capability. Meron siyang 17.5 liters gas tank capacity, gas consumption 3.5 liters per 100 kilometer. Ang kanyang wheelbase 1,560 mm po. Ground clearance 180 mm with a wet weight of 203 kg. Hindi siya kagaanan pero competitive yung kanyang bigat. Ang kanyang seat height 795 mm and kung sasakyan ng isang 5 feet 6 tall, ganito po. Hindi mataas, tingkayad, makapal lang talaga yung kanyang upuan. Baba natin dito para almost flat-footed. Komportable yung kanyang upuan since it's leather. And mas mataas ng konti yung kanyang handlebar. Ayan o. Komportable ito sa long ride. And also may wind deflector po tayo dito kasi nga meron siyang handguard. Ayan. Panalo. Design wise, maganda din ang pagkakagawa. And ayan o, may makikita kang blue sa kanyang bawat gray. Also on this part, dito may butas siya for the aerodynamics. Nakikita nyo po ba yan, my dear friends? Kita nyo to? Ayan, may front and rear camera po siya as a dashcam, my dear friends. Yun yung isa sa magandang amenities sa kanya. And ngayon lang ako nakikita ng scooter na nasa 400cc or below na ganito yung kanyang technology na may offer. At saka ito yung magugustuhan mo, my dear friends. It has an additional crash guard and auxiliary lights with different modes on. Ang kanyang ilaw, full LED affair po tayo, and makikita mo naman ang kanyang projector lamp sa kanyang low beam at saka high beam. Tsaka ito din, adjustable ang kanyang windshield, so pwede mong pataasin, pwede mong pababain. Ganito naman po yung itsura ng kanyang turn signals. Nasa may itaas, kung papapiliin ako, I would prefer the 400M turn signals, but this is totally fine. And knowing na pang off-road to, sana pinalitan na lang. Two-part din ang kanyang front fender. Kung makikita nyo, black on this part, gray naman po on this part. Tail light, isa sa pinakamaganda din. Ang ganda ng kanyang mga linyada and yung kanyang mga separation. Para sa akin panalo.
At saka yung kanyang Ergo, pang long ride din. Ang titignan nyo, ang kanyang step board. Ayan, maganda at saka malinis. Metallic yung kanyang datingan. Tapos kung gusto mo rin ng kamote style, ayan, sinadyahan talaga nila yan for the rider and for the pillion. And kung titignan nyo, napakalaki din ng kanyang seat compartment. Ito yung kanyang keychain. And ito naman yung strap ng kanyang key fob. Ayan. Malaki. At saka yung kanyang datingan, ayan o. Titignan mo, may additional clothing siya. Hindi naman leather pero okay lang. At least yung design o yung pintura ng yung double XL na helmet, pwede full face it. Ayan, malaki talaga siya. Meron tayong lamp dito. And kung titignan nyo, naka-hydraulic po yung pag-angat at saka yung pagbaba ng kanyang seat compartment. At saka ito yung sinasabi ko sa inyo in regards of the 400M. Si G, pulido ang pagkakagawa sa kanyang upuan. Masasabi mong nasa luxury side siya. Leather po tayo dito. Leather din dito pero ribbed. And ribbed din po on this part with an ADB plastic on this part and Zontes plastic banding on this part. May separation siya sa rider, so relax yung rider dito. Yung pillion naman, relax pa rin kahit papano kasi kung titignan nyo, ayan, malapad siya. Makapal din kahit papano. G branding, G disenyo, marami ka ma-appreciate sa kanya. Ang kanyang grab bar, panalo and malaki. Pwedeng malaki talaga yung uupo dito. 5 to 7 kilograms po tayo na capacity dito sa kanyang top box. Pintadong panalo po tayo with additional decals here. And gusto ko rin yung styling ng kanyang stock exhaust. Ayan o, panalo. Malaki yung butas, so narinig nyo naman kanina yung kanyang sound. Para sa akin, beyond stock, at least yung kanyang sound. Dito po, maganda din yung kanyang styling. At saka kung ano yung nakita natin sa likod, meron din dito sa may harapan. Medyo natatakban nga lang ng crash guard kaya hindi mo siya masyadong mapapansin. Ito yung key fob niya, by the way. Wala ka nang dapat pindutin. Isusuot mo lang na parang relo. At saka ma-appreciate mo rin yung kanyang handguard dito. Din, innovative din ng kanyang park brake. And meron siyang adjustability sa kanyang lever. Kaliwat kanan po yan. Start muna natin one more time. Ayan o. Backlit po ang kanyang controls, my dear friends. Ayan yung kanyang controls. Kung ano yung makukuha mo na controls kay 400M, kompleto din at saka maganda dito kay 400G. So ito yung makikita natin sa kanyang TFT display. Ngayon, if you press this one, makikita natin yung average, kilometer per liter, maintenance niya, you are up to date, and ang kanyang fuel range, odometer, trip 1, and that's it. So in addition, makikita mo yung kanyang orasan, makikita mo yung kanyang tire pressure monitor, and ang kanyang battery voltage din, kitang-kita, with other indicators po, left and right. And pag pinindot mo to, you may turn off the traction control system. Ito naman, if you press Echo, and pwede mo siyang ibalik sa sport. Dalawang riding modes ang meron siya. At saka pulido din and maganda yung pagkakagawa sa kanyang salamin, my dear friends. Maganda din yung kanyang style at saka design dito na part. Pipindutin mo, ayan. May hook siya para sa mga pinalengke mo. Tsaka kung titignan natin dito, ayan po, Type-C, USB na standard. At least dito, malalagyan mo talaga ng gamit at saka ng phone. Meron din tayong charging port on this part. Sa mga nagtatanong bakit ang laki ng difference ni 400M kay 400G, it's all because of this one. Meron siyang additional adjustability sa kanyang front suspension at saka meron siyang inverted forks, dual shock po tayo sa may likuran, gas charged and preload adjustability. At saka isa sa mga appreciate mo sa kanya is yung kanyang spoke wheel. Tubeless po tayo, ang sizes 110, 70, 17s po tayo sa may harapan. Sa may likuran naman 150, 70, 14. So big difference tayo sa kanyang front and rear tires pagdating sa sizes. All the way disc brakes po tayo with a U1 branding sa kanyang caliper, naka dual channel ABS with switchable traction control. At saka para sa akin legit tong spoke wheel nila. Isa to sa bentang-benta sa akin. Sa mga nagnanais na magkaroon ng ADV scooter, available po kay Zontes yan, 400G, that's what they call it. Ang kanyang SRP, 408,800 Philippine pesos. That's a big difference in comparison with the 400M, pero marami siyang may offer kasi.
And ang kanyang promo price dito kay Bristol Lanang of Davao City, the only Bristol showroom dito sa Mindanao, 378,800 Philippine pesos. Ayan. So, ayan my dear friends, let me know in the comment section if you have violent reactions. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share po tayo. Subscribe if you haven't already. And Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next. Massive shoutout nga pala kay Sir Mike and congratulations to him.